going through all the notebooks that I have, the journals that I write, all the teachings na nasabi ko noon, parang wala po akong makita na teaching tungkol sa love ng Lord na nagawa ko. Bakit? Kasi po para sa akin, ang love ng Lord ay personal mong dinidiscover. Para sa akin po, hindi mo siya dapat pinapakinggan sa iba. Dapat dinidiscover mo yan by yourself. Kasi yung totoo mong naranasan ng pag-ibig ng Panginoon, duty-bound ka, or obligation mo, or responsibility mo bilang Kristiyano, nakatanggap ng pag-ibig ng Panginoon, at tuklasin pa kung gaano kalawak, gaano kalalim, gaano ka-unfathomable yung love ng Lord sa atin. Pero tonight, ang conviction sa akin ng Lord ay i-assist kayo na malaman pa kung gaano katindi ang pag-ibig ng Lord sa ating lahat. Amen ba? Sino excited na? Amen! Amen! May energy pa lang ako sa Panginoon. Ayan. Sabi mo sa'yo katabi, excited ka na ba? Excited ka na ba? Sabi mo, dapat excited ka. Dapat excited ka. Praise God. Dahil excited na tayong lahat, ang aking pong katanungan for tonight, what is the craziest thing you have done for love? Ano daw yung pinaka-nakakaloka, pinaka-nakakabaliw na ginawa mo ng dahil sa pag-ibig? Nang dahil ba sa pag-ibig natuto ka magtiis? Nang dahil sa pag-ibig nagmahal ka ng lubos? All together now. Ang puso kong ito, umaasang tuklas na. Nang dahil sa pag-ibig. Yan. Napakanta ka ba? Nang malatot sigibarang kanta na yan. Nang dahil sa pag-ibig, natuto ka magtiis, nagmahal ka ng lubos. Nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ako ngayon. In one portion of your life, nakaranas ka na ba na nang dahil ikaw ay na-in love, ikaw ay umibig, ikaw ay iniwang luhaan? Nasabi mo na ba ang mga linyang ito? Ate, mamamatay ako kapag kinuha mo sa akin si Alex. Sabi naman ni ate, gaga, ipalilibig kita. Sino yan? Alice Dixon. So, nagbabagang luha. Ayun. Eto. Sana ako na lang. Ako na lang ulit. Sabi naman ni Popoy, you have me at my best. She had me at my worst, but you chose to break my heart. One more chance. Popoy, ito ba siya? One more chance. Ito ba? I was never your partner. I'm just your wife, kaya hindi mo ko nire-respeto. Sharon Cuneta, Mariel to Edward, Madrasta. Naranasan mo na ba sa buhay mo na kahit na ginagawa kang tau-tauhan, hindi ka binibigyan ng respect, pero nananatili ka pa rin, nagmamahal ka pa rin? Naisip ko lang that it will help you to move on. Sabi naman ni Ellie, move on from what? Move on from everything that keeps me from moving on. Sabi ni Ellie, stop acting like you own my pain. Stop acting like you own it. Hindi ikaw si Celine and will never be Celine. Ayun, Mia and Ellie, Barcelona. I love at the road. Amen. Di ba may mga pagkakataon sa buhay natin na isinisiksik natin yung sarili natin sa isang tao na iba naman ang gusto. Amen? Masaklap na kwento. Those are stories na napanood natin, pwedeng naranasan ng iba sa atin, pero totoong nangyayari sa totoong buhay. Amen? Merong mga tao na meron ka na, nasa iyo na, hawak-hawak mo na, pero ipinagpalit mo pa sa iba. Tapos gusto mo mapabalik ulit sa'yo. Diba? Meron po akong isang kwento ng very crazy thing na ginawa ng isa kong kaibigan out of love. Siya po'y uminom ng Hugo Boss dahil binrake siya ng girlfriend niya. Branded na perfume. Okay, Hugo Boss po ang ininom. Dark blue? Dark blue. Ayan.
Hugo Boss na dark blue ininom niya, halos maubos daw niya. Pero hindi siya namatay kasi may purpose ang Lord sa buhay niya. Nang dahil sa pag-ibig, kaya mong gumawa ng mga bagay na kahangalan dahil nagmamahal ka. Mali ba? Sa kanila, at that moment, tama yun. Kasi you are just loving and expressing your love. Those are the crazy things you have done for love. Kayo alam ko, may mga personal na kwento kayo ng mga crazy things that you have done for love. Huwag nyo na i-share. Yun na lang muna yan. Pero alam niyo po ba, ang ating pag-uusapan tonight is a love so beautiful. Yes. Shall we pray? Okay, basahin muna natin ating text verse for tonight bago tayo mag-pray na maiksi lang. Pag-usapang pag-ibig, wala na pong famous pa sa love verse na ito. 1 Corinthians 13 verse 4 to 8. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Shall we pray? Lord, maraming salamat, Panginoon, for tonight. Thank you, Lord, because we know you are here with us right now. We can feel your very presence. Lord God, salamat, Panginoon, and I pray and I declare, Panginoon, ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa. Itago mo ako sa likuran ng iyong krus. Masabi ko lang ang mga dapat na masabi at huwag ang dinararapat, O God. And Lord, I pray and I declare, Panginoon, na mangusap ka deeper, more intentional, in a very special biblical way sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. And Lord God, we are so expectant from you. We are so expectant for the things that you are about to do and for the message that you are about to reveal. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen! Sige, ito mo naman kayo sa palakpak sa Lord. Pag-usapang crazy love. Sino po ang, pag inisip mo yung pinaka-crazy love ng Lord na nakasulat sa Biblia, anong kwento ang maaalala nyo? Si Samson. Si Potiphar. Mga crazy love din naman nga yun. Pero alam niyo po ba, merong isang napakagandang story ng love na maiisip niyo bakit inalaw ng Lord na isulat sa Biblia. Alam niyo po, kung tutuklasin niyo, kung gugustuhin niyo basahin ng Biblia, marami pong kwento na talagang ma-i-impress kayo na basahin. Kaya ako kayo, sinashare ng mga kwentong paborito ko para magkaroon kayo ng interest sa Biblia. Basahin natin to, ha? Okay. Ang kwento po na ating pag-uusapan ay kwento ni Prophet Hosea. Okay. Sino ba nakakilala kay Prophet Hosea? Paborito po yan ni Nuna, kaya kilala niya yan. Okay, si Prophet Hosea po ay isa sa mga minor prophets. Okay, minor prophet siya dahil hindi ibig sabihin maliit lamang yung parte niya sa paghugis ng biblical history. Ang mga minor prophet po, meron tayong 12. Una, si Hosea, si Joel, si Amos, si Obadiah, si Jonah, si Micah, si Nahum, si Habakkuk, si Haggai, Zechariah, Zephaniah, and Malachi. 12 po doon. Kasama po doon si Hosea. Okay. Hindi po siya, sabi ko nga, minor prophets sila dahil yung length ng book na sinulat nila ay maiksi lamang as compared sa mga major prophet na sina Daniel, Ezekiel, Jeremiah, Isaiah. Okay, pero hindi po ibig sabihin mas greater sina Jeremiah kaysa sa kanila. They have been contributor into shaping the biblical history. Maiksi lang yung aklat na sinulat nila. Ang mga propeta po ng Panginoon, counting background, si Hosea po ay nag-prophesy during the reign of kings. Yung mga kings po
ng Israel. During that time po na nag-prophesy si Hosea, divided kingdom na po ang Israel. So, ibig sabihin, ang northern kingdom ay Israel at ang southern kingdom ay Judah. So, nag-prophesy po siya during the reign of King Uzziah, King Jotham, King Ahaz, Hezekiah, and King Jeroboam II. Nung si Jeroboam II po ang hari, siya po ay very prosperous ang Israel. Ayan. So, dahil alam naman natin na during that time, kapag maunlad ang isang bansa, ang tendency, malayo sa Lord. Parang tayo. Pag marami tayong pera, pag lahat tayo healthy, pag lahat ay peaceful, lahat ay masaya naman tayo, may isip mo ba magsimba? Parang hindi na, di ba? Hindi mo maiisip ang Lord kasi everything goes very well, everything is so happy, and everything is well and good. Hindi na iisip natin ang Panginoon. So parang during that time na nag-prophesy si Prophet Hosea, ang kingdom po, ang Israel ay maunlad na maunlad. Okay. So ngayon, ang ginawa ng Lord, kinausap niya si Hosea para i-deliver yung message niya. Ang mga propeta po ng Panginoon ay tinatawag ng Lord sa 4 na kaparaanan. Okay. Ang pangalan po ba ng Hosea, ang ibig sabihin ay salvation. And Hosea was called to prophesy the salvation of the Lord sa spiritually bankrupt na Israelites. Okay. So, ibig sabihin, mayaman ka, pero spiritually bankrupt. Sabihin mo nga sa iyong katabi, bankrupt ka ba? Sabi mo, hindi naman. Maging makunti na lang yung pera natin. Maging bankrupt na tayo financially. Huwag lang tayo magiging bankrupt spiritually. Ano? Amen. Ang mga propeta po ng Panginoon ay tinatawag sa 4 na ways. Una, ang mga prophets po ay tinatawag to predict. Kagaya po ni Prophet Jeremiah and Prophet Isaiah, nag-predict po sila ng pagdating ng Messiah. Sila po ay galing sa Old Testament, pero pinredict nila na darating ang Messiah si Jesus Christ na sa New Testament. Yun. So, prophets are called to predict. Pangalawa, prophets are called to interpret. Meron po tayong mga propeta na nag-interpret ng mga dreams, like Prophet Daniel, si Joseph, ayan, mga interpreter sila. Pangatlo, prophets are called to proclaim. Ayan, naghahayag naman, para sina Moses, hinayag nila yung magiging exit ng Israel from Egypt papuntang Promised Land. And ang pang-apat po, at ang pinakamahirap sa lahat is, prophets are also called to demonstrate. At yun po, si Prophet Hosea po ay tinawag ng Lord to demonstrate yung message ng Lord na siya mismo ang aktor. Siya mismo ang gaganap sa gusto ng Lord na mensaheng ipahayag sa kanyang bansa. Okay. We will run through the story of Prophet Hosea into 4C. 4 lang pong C. Una, ang calling niya po is to marry an adulterous wife. Okay. Ayan po. Sabi po dito sa Hosea chapter 1 verse 2, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, "Go marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord." Ang sinabi po ng Lord kay Hosea, ikaw ay pumunta doon sa taberna at maghanap ka ng prostitute at gawin mong asawa. Yun po, yung parang pinakasimpleng term para doon. Iisipin mo, bakit hinayaan ng Lord na ang kwentong ito ay mapasulat sa Biblia, ay adultery talaga ang pinopromote. Amen? So yun po ang calling ni Hosea. You have to marry an adulterous wife. Kailangan kang magpakasal sa isang babae na mababa ang lipad. Okay. Can you imagine yourself on the shoes of Hosea? Na-imagine nyo ba na
ikaw si Hosea, at ikaw ay binigyan ng Lord na ganong klaseng utos, ano ang gagawin mo? Maaaring hindi sa pagpapakasal sa adulterous wife, pero maaaring ganong level. Ibig sabihin, napakahirap. Alam niyo po, kung merong dalawang demonstration of faith na pinagawa ng Lord sa Biblia na I really find it hard to do, dalawa pong bagay ang hindi ko kaya. Una, yung kay Abraham. Yung iyong sasacrifice ang iyong only son. Sa totoo lang po, hindi ko po yun kaya. Kaya po ako talaga ay may sobrang reverence at sobrang paghanga sa faith na meron si Abraham. At pangalawa po ito kay Hosea. Hindi ko rin po ito kaya. Amen? Pero, ang nakakatuwa sa dalawang man of God na ito, they didn't even question the Lord. Hindi sila nagtanong, sumunod lamang sila. And Hosea's faith is just like that. Okay, yan po yung calling. Pangalawa po is, sabi po dito, siguro nasa puso nila, if the command is from you, my God, then I will be obeying with a willing heart. Ganyan po ang puso ni Abraham at saka ni Hosea. Kung ang utos ay galing sa Panginoon, susunod ako ng walang pagtutol, walang question. Kung ang utos ay galing sa Panginoon, susunod ako ng walang question. Kasi alam ko na the Lord is on top of this. Alam ko na may backup plan ng Panginoon. Alam ko na meron mang ipasacrifice, merong kapalit na mas malaking biyaya. Amen? Okay. Pangalawang C is command. Okay. Ang command ng Lord kay Hosea, bore a son and call him Jezreel. Okay. Ang sabi po dyan ng Lord ay Hosea chapter 3. Yeah. Wait. Okay, yan. Hosea 1:3-4. So he married Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Then the Lord said to Hosea, call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel. So, magpakasal ka sa prostitute, tapos kailangan magkaanak ka. At ang ipapangalan mo sa iyong anak ay Jezreel. Ang ibig sabihin po ng Jezreel ay God sows or God scatters. Okay. So sa lahat po ng nangyayaring phase sa buhay ni Hosea, yun po yung mensahe na gusto ng Lord itawid sa kanyang bayan. Okay. Okay. Ang sunod po ay, sunod na C is the confusion. Ang sabi po dun sa confusion, bore a daughter and called her Lo-Ruhamah. And he also bore a son and called her Lo-Ami. Ayan. Okay. Dito po sa verse na ito naman, Hosea chapter 2, verse 4-5. And sorry po. Okay, sorry. Ayan, Gomer conceived again. Hosea 1:6-9. Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, call her Lo-Ruhamah, which means not love. Sa ating mga magulang, magpapangalan ka ba sa iyong anak ng not love? Ibig sabihin, ini-anak mo, ibinagbuntis mo ng 9 months, tapos papangalanan mo na hindi ko rin mahal. Not love. For I will no longer show love to Israel that I should at all forgive them. Yet I will show love to Judah, and I will save them not by bow, sword, or battle, or by horses and horsemen, but I, the Lord their God, will save them. After she had weaned Lo-Ruhamah, Gomer conceived again to another son. Then the Lord said, call him Lo-Ami, which means not my people. For you are not my people, and I am not your God. So, dalawang anak, isang lalaki, isang babae, Lo-Ruhamah, ibig sabihin, not love. Pangalawa, Lo-Ami, which means, not my people. Tayong mga magulang, sa ating nasa tamang pag-iisip, magpapangalan ka ba sa iyong anak ng, hindi kita anak, not my people, at hindi kita mahal, not love. Di ba? Para magtataka ka. Kaya sabi ko po, ang pangatlong C ay confusion. Bakit may confusion? Kasi
Ito po ang preba. Hosea 2:4-5 said, I will not show my love to her children because they are the children of adultery. Their mother has been unfaithful and has conceived them in disgrace. Kaya pinapangalanan ng Lord ng Lo Ruhama, not loved, at Lo Ami, not my people, kasi hindi anak ni Hosea yung dalawang yun. Pinakasalan na ni Hosea, ang adulterous woman na ito, nagkaanak, pinanagutan, pero si Gomer naghanap pa rin ng pag-ibig sa iba. Nagkaanak pa. Sabi nga dito ng taga dito sa sentro, parang akin, parang hindi. Ayun, meron po siyang inaalagang bata, anak ng kanyang asawa. Sabi niya, parang akin, parang hanggang inuugoy niya sa duyan. So, parang ganito si Hosea, parang akin, parang hindi. Pero ang sabi ng Lord, not my people, and not love, because that is not your children. Okay. Pang-apat na C, the crazy love of God. Sabi ng Lord, ganun pa man, nagstaksil man ng iyong asawa, nagkaanak man sa iba ang iyong asawa, go show your love to your wife again. Crazy, isn't it? Sabi po ng Hosea 3 verse 1, the Lord said to me, go show your love to your wife again. Though she is loved by another man and is adulteress, love her as the Lord loves the Israelites. Though they turn to other gods and love the sacred raisin cakes. So I bought her for 16 shekels. Ang pinakamasakit, nangalon niya na nga, nagkaanak na nga sa iba, iniwan pa siya. Pagka-iwan sa kanya, siguro nagpasa-pasa siya sa iba't ibang lalaki. Ang ginawa pa ng lalaki, ibinenta siya sa slave market. Ang sabi ng Lord, bilhin mo ulit. Show your love to your wife again. Ang pinakamatindi, binili niya ulit ang asawa niya. Binili niya ang asawa niya ng 15 shekels of silver. During that time po, ang mode of pagbabayad ay through shekels of silver. Pag wala ka ng silver, pati barley, at saka, about a homer of and a latik of barley. Pati mga, ano ba barley sa Tagalog? Parang ipagayon. Yung mga wheat, ayan. Pati yun, ipinabayad na ibig sabihin na uubos ang pera ni Hosea hanggang ang kanyang mga halaman ay ginamit na mabili lamang ang kanyang asawang pabalik. Isn't it crazy? Crazy. Diba? Kakaiba talaga ang, diba isipin nyo, papaanong naisulat sa Biblia ang ganitong kwento? Papaanong inalaw ng Lord na mapasama sa mga tala sa Biblia ang kwento ni Hosea at ni Gomer? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang sabi ng Lord, God's love is like an ocean. You cannot see its beginning, but not its end. Sabi po ni Rick Warren, ang pagmamahal ng Lord ay kasing lawak ng karagatan. Kita mo ang simula, pero hindi mo kita ang katapusan. Yun po ang sagot ko. Kita mo kung paano nagsimula kang inibig ng Lord, pero hindi mo nakikita ang magnitude ng pag-ibig ng Lord sa'yo. Amen? Okay. Sabi po dito, another one. God is crazy in love with you. No matter what you do, He still pursues you. Kung si Hosea po, ang pag-ibig niya kay Gomer ay ganun na lamang, ano man ang gawin ni Gomer sa buhay niya, He is crazy in love. Ang Lord po, ganun din siya sa'yo. Ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, tinatalikuran mo man siya, ipinagpapalit mo man siya, hindi mo man siya priority, mahal ka pa rin ng Panginoon. Amen? I want that to settle deep into your
realizations. Ang una nating realization is, we are Gomer. Iniisip mo, ay, hindi ako si Gomer ha. Hindi ako adulterer. Hindi ako si Gomer ha. Ako'y faithful sa aking asawa. Ako'y faithful sa aking relasyon. But have we not? Hindi ba natin naisip na tayo din ay pwedeng maging si Gomer? No matter how loyal we are sa partner natin, sa asawa natin, sa mga relationships na meron tayo, have we not see ourselves as Gomer? Siguro yung iba sa atin, iisipin niya, ay, Hosea ako kasi ako yung pinagpalit sa iba. Ako yung iniwan. Ako yung nasaktan. Ako yung nahiwang durog na durog, basag na basag, luhaan, sugatan. Nakakainis sa mga Gomer na yan. Pero, malamang, maiisip din natin na si Gomer din ako at some point of my life. Paano tayo magiging Gomer? Una, si Gomer tayo when God is not our priority. Parang si Gomer talaga. Hindi niya priority si Hosea. Priority niya yung sarili niya, yung mga bagay na makakapagpaligaya sa kanya. Pero tayo din, bilang mga tao at bilang mga Kristiyano, para din tayong si Gomer. Si Gomer tayo dahil hindi natin priority ang Lord. Minsan, atal lang tayo kasi, ay, may libre akong oras. Hindi natin priority ang Lord, hindi lang ako magsisipa kasi may invitation sa akin. Ay, hindi lang ako atin ng BS kasi parang uulan. Diba? Kapag hindi natin priority ang Lord, hindi mo ba naiisip na parang si Gomer ka din? Naiisip lang natin ang Lord kapag may problema tayo, kapag may pinagdaraanan tayo, sumasagi lang sa isip natin na manalangin, kapag ka parang tipong nasa rock bottom tayo ng mga buhay natin. Si Gomer tayo kasi user-friendly tayo. Para tayo mga Nokia. User-friendly. Ano? Parang maiisip mo lang, ay kailangan ko ang Lord kasi may problema ako. Ay kailangan ko ang Lord kasi may pinagdaraanan ako. Amen? Si Gomer tayo, I want you to remember this. The Lord has your best interest at mind and at heart at all times. Alam niyo po, laging nasa puso ng Panginoon ang pinakamabuti para sa iyo at para sa akin. Laging ang heartbeat ng Lord ay yung makakapagpasaya sa iyo. Sabi mo naman, para namang hindi. Bakit ang pinagagawa sa akin at ang binibigay sa akin ng Lord ay mga bagay na hindi ko kailangan at hindi ko gusto? Minsan kasi, iniisip mo na yung best sa'yo ay iba sa picture na gusto ng Lord. Tinitingnan natin yung best natin, yung best na inaasahan natin sa Panginoon, depende sa kung ano yung gusto natin. Kaya lang kasi ang Lord, kita niya yung beginning at yung end. Alam niya yung mabuti sa'yo. Alam niya na kapag binigay niya sa'yo itong trabahong to, mapapalayo ka sa Kanya. Kaya yung inaasahan mong best, parang hindi nag-fit in sa best ng Panginoon. Kung kilala niyo po ang Lord, you just have to trust God. Magtiwala lang tayo na laging ang nasa puso at heartbeat ng Lord ay yung best interest mo because it is always in His heart and in His mind. Okay? Sabi po dito, God loves you not because you deserve it, but because His mercy demands it. Mahal tayo ng Panginoon, hindi dahil kamahal-mahal tayo. Mahal tayo ng Panginoon, hindi dahil deserve mo. Mahal ka ng Lord kasi dahil sa karakter ng Panginoon. Ang karakter niya ay compassionate, ang karakter niya ay full of mercy, ang karakter niya ang nagdidemand na mahalin ka kahit ganyan ka. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Lord. Si Gomer tayo kasi we are numb. Purutin mo nga yung katabi mo. Nasaktan? Okay, hindi manhid. Okay. Si Gomer daw tayo kasi manhid tayo. We don't see or we don't know the weight of our sin. Hindi mo natitimbang kung gaano kalaki yung iyong kasalanan. Ang iniisip mo, ang malalaking kasalanan ay yung mga crocodile sa kongreso.
Ang iniisip mo, yung mga buhaya sa Senado, ang malaki ang kasalanan. Ako naman, kumuha lang ako ng 100, maliit lang ang kasalanan ko. Pero alam nyo ba, ang maliit at malaking pagnanakaw ay parehong pagnanakaw. Welcome, Ate Lenny. Ayan. Ang maliit at ang malaking pagnanakaw ay parehong pagnanakaw. Amen? So, kapag alam mo daw, at kapag hindi mo daw alam kung gaano kalaki yung iyong kasalanan at yung bigat ng iyong kasalanan, hindi mo mamahalin ang Panginoon. Sabi nga daw, ang commensurate ang pagmamahal natin sa Panginoon depende sa laki ng pagpapatawad na tinanggap natin. Kasi kapag feeling natin, maliit naman ang kasalanan ko, maliit ang pagpapatawad na kailangan ko. Ganun ba tayo? Kasi iniisip natin, mabulit naman akong tao, hindi naman ako masyado nagkakasala, papataktak lang naman ako ng time card. Maliit na kasalanan lang naman yan, diba? Diba? Ano naman, yun diba? Yung maliliit na yun, hindi mo iniisip na malaking kasalanan yun. So iniisip mo kapag pinatawad tayo ng Panginoon, konting forgiveness lang ang na-receive ko. Si Gomer ka sa parteng yun. Kasi manhid ka. Dapat alam natin, maliit man o malaki ang kasalanan natin, at pinatawad tayo ng Panginoon, malaking pagpapatawad ang tinanggap natin sa Lord. Okay. Sabi dito, ayan, pangalawang realization. Hindi ko kabisado slide ko. Okay. Hindi, meron pa pala isa. Ayan, wait lang, may isa pa. Totoo wala dun yun. Okay. Sabi po sa pangatlo ay, si Gomer tayo when we are lost. Una, when God is not our priority, we are Gomer. Pangalawa, when we are numb, kung manhid tayo. At pangatlo, we are Gomer when we are lost. Ano ba yung mga taong lost? Ang mga taong lost po ay yung balik ng balik sa dating ikaw. Yung alam mo na pinatawad ka na ng Lord, minahal ka na ng Lord, tinanggap ka na bilang bagong nilalang, ang ginagawa mo, bumabalik ka pa rin sa dating ikaw. Yung lagi mo nakakalimutan ng sinabi ng 2 Corinthians 5:17, that you are already a new creation, the old is gone, rejoice the new has come. Pero ang ginagawa mo sa buhay mo, kapag ka nasa simbahan ka, very holy. Pero paglabas mo sa simbahan, very holy at laging nahuhuli. Si Gomer tayo sa parte mo. Okay, naramdaman nyo ba na, oo nga naman, hindi nga ako adulterous, pero parang si Gomer din ako. Amen. Pangalawang bagay na marirealize natin sa kwento ni Hosea is, God is faithful even we are not faithful. Ayan. Paano ba yung faithfulness na meron si Hosea? Diba? So, sobrang faithfulness niya sa kanyang asawa, minahal niya, pinakasalan niya kahit adulterer. Nagkaanak sila, minahal niya ang kanyang anak. Tapos, nagkaanak si Gomer, minahal niya ang anak ni Gomer. Nagkaanak pa ulit sa iba, minahal pa ulit niya. Iniwan pa ulit siya, at ipinagpalit sa iba, minahal pa rin niya, binili niya pa. God is faithful, even we are unfaithful. Alam niyo po, that is the same message that the Lord is saying to you and to me. Ang Lord po, kagaya ni Hosea, mahal ka kahit hindi mo masyado mahal siya. Kahit na marami tayong ginagawa na nakakapagpalungkot, nakakapagpaiyak sa Panginoon, mahal ka pa rin ng Lord. Kahit na hindi mo siya priority, kahit na manhid ka, kahit na nawawala tayo, lagi tayong bumabalik sa dati nating pagkatao, mahal ka pa rin ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Lord kasi. Mahal ka ng Lord kasi. Yung may diin, mahal ka ng Lord kasi. Mahal ka ng Lord kasi, kaya ingatan naman natin yung pag-ibig ng Panginoon. If you really experience that love of the Lord, kaya siguro po ito yung nilagay ng Lord sa puso ko. Gusto kong maramdaman nyo yung bigat ng pag-ibig ng Lord sa iyo. Kasi kung naramdaman mo yung bigat ng pag-ibig ng Lord sa iyo, hindi mo basta-basta itatapon ang pag-ibig ng Lord. Amen. Alam niyo po ba, nung ang anak ko
po ay 2.5. 2.5, 3, 4, 5, 6 hanggang 7. Yan po ay pumasok na sa school, si Kuya. Ang ginagawa ko po, pag nagpe-prepare ako ng baon, lagi ko pong nilalagyan ng small note na Mommy loves you, finish your food, eat well, I love you. Lagi po ako may post-it, sinusulat ko minsan sa tissue. Tapos, marami po yung beses, lagi, as in lagi, pag nag-prepare ako ng food. One time, that son of mine, na napaka-innocente, came back to me saying, Mommy, you're making it hard for me to throw the tissue and the post-it away because it seems like I'm throwing your love away. Diba? Parang hindi daw niya maitapon yung tissue, kahit ubos na yung sandwich, hindi niya maitapon yung post-it kasi it felt like itinatapon niya yung love ko sa kanya. Are you having that thing with the Lord? Yung parang you are throwing the love of the Lord away. Yung kapag ka, nagmamarites ka, nag-iinom ka, nagsusugal ka, gumagawa ka ng mga bagay-bagay na alam mo na nakakapagpalungkot sa Panginoon, hindi mo ba nararamdaman yung kurot sa puso mo na I'm throwing the love of the Lord away? Tinatapon ko yung pag-ibig ng Lord sa akin. I want that to resonate deep in your heart. Kasi gusto kong ipaalala sa inyo na kahit unfaithful tayo, faithful ang Lord sa atin. At gusto kong magkaroon ng conviction sa puso natin na kapag may mga ginagawa tayong mga bagay na akala mo simple lang, akala mo normal lang, kasi lagi naman ginagawa naman ang lahat, you are throwing the love of the Lord away. Amen? Masakit na ba? Okay, masakit na. Okay. Sabi mo sa Psalms 103 verse 10, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Mabait po ang Lord. Kasi kung ang ibinibigay sila niya sa ating parusa ay kung ano yung deserve natin, tegi na tayong lahat. Goodbye, aray na tayong lahat. Lahat tayo ay goodbye Philippines, goodbye mabuhay. Lahat tayo ay wala na sa mundong ito. Kung ang ibibigay ng kaparusahan sa atin ng Lord ay kung ano yung deserve natin. Pero ang sabi ng Lord, He does not treat us as your sin deserve, as my sin deserve. Nakakatuwa po ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi hindi ka pinarurusahan kung ano yung dapat talagang para sa'yo at para sa akin. Okay. Ayan. Ang pangatlong realization, only God can redeem and restore. Wala na pong iba pang makakapag-redeem sa atin, makakapaghango sa atin, at makakapagbuo sa atin, kundi ang Panginoon. Ang maganda po sa pag-ibig ng Lord, it does not only forgives, it does not only redeems, He also restores. Binubuo tayo ng Panginoon. Sino dito sa ating kalagitnaan ang minsan nararamdaman mong basag ka? Yung minsan broken ka? Yung minsan feeling mo lost ka? Wait, kumimik naman kayo. Okay. Sabi po ng Hosea 3 verse 3. Ang mabuti po sa Lord parang si Hosea. Si Hosea po, nung niredeem niya si Gomer, nung kanyang binili si Gomer, hindi niya lamang niredeem, nirestore niya din. Sabi po sa Hosea 3 verse 3, Then I told her, You are to live with me many days. Kalimutan natin ang lahat. Oo, nangalunya ka. Oo, nagkaanak ka sa iba. Oo, pinagpalit mo ako. Oo, binili kita. Pero kalimutan natin magsimula tayo ng bago. You are to live with me many days. You must not be a prostitute again or be intimate with any man. And I will behave the same way towards you. Amen? Ang redeeming love ng Lord. Gusto ko pong isipin mo na yan ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Amen. Sa atin mismo. Basahin mo yung verse na yan na ang Lord ang nangungusap sa iyo. Sabi ng Lord, huwag mo na akong ipagpapalit sa iba, ha?
tayo na lang ulit. Ako na lang ulit. Amen? Kasi po ang maganda sa pag-ibig ng Lord, hindi ka lang babasagin, bubuuin ka ulit. Amen? Amen. Amen? Purihin ang Lord. Okay. Sabi po dito, ayan, wait mo na pala. Hindi ko kabisado talaga ang slides ko. Okay. Okay. Ayun, after ng mga realizations natin, ano naman ang lesson na matututunan natin sa kwento ni Hosea? Okay. Ito na po, 4 lang to. Mabilis na lang. Ang kwento po ni Hosea ay may mga kapupulutan tayong napakaraming aral and I believe kanina pa natututo na kayo. Una, His beautiful love is willing to sacrifice. Ano ba yung mga bagay na isinacrifice ni Hosea nang dahil sa pagmamahal niya kay Gomer? Una, sinacrifice niya ang kanyang magandang reputasyon. Si Hosea po ay a prophet. He is a very respectable man. Siya po ay kapita-pitagan, kagalang-galangan. Tama ba yun? Kagalang-galang na kagalang-galang na lingkod ng Panginoon. Pero, isinakripisyo ni Hosea ang napakaganda niyang reputasyon para kay Gomer. Sa palagay niyo ba, hindi ba pinagchichismisan si Hosea ng mga tao na mangangaral siya sa pulpito, magsahayag siya ng salita ng Diyos, pero sasabihin ng mga tao at the back of him, wala, yun na may pumatol sa prostate. Biga? Malamang pinagtatawanan siya. Malamang kinukutya siya. Pero ang sabi, His beautiful love is willing to sacrifice. Amen? Ano ba yung mga isinacrifice mo na nang dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon? What have you sacrificed for love? Ano na ba yung mga ginawa mo or ginagawa mo nang dahil sa pag-ibig? O, Tatsugibara na naman to. Natuto ba tayo magtiis? Nagmahal ba tayo ng lubos? Okay. Ang puso kong ito hindi umaasang tumbasan mo ang pag-ibig ko. Amen? Alam niyo po, ang totoong pag-ibig ay nagsasakripisyo. Ang tagal po tayo ng linoko ng kantang The Greatest Love of All. Ang sabi po ng Greatest Love of All, learning to love yourself is the greatest love of all. Pero ang totoo po, sabi ng John 15 verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Hindi po ang pagmamahal sa sarili ang greatest love of all. Ang greatest love of all po ay yung magbigay ka at magbuwis ka ng buhay sa iba nang dahil sa iyong pag-ibig. At yun po ang ginawa ng Lord sa atin. Okay? Ayan. Sabi po dito, there is no love without sacrifice. Sabi po ni Edward Case, there is no love without sacrifice. Wala daw pag-ibig kung walang sakripisyo. Pero sabi po ni Mami Bess, Wisdom 101, there is no love without sacrifice, but there's no sacrifice without love. Walang pag-ibig kung walang sakripisyo, pero wala ring sakripisyo kung walang pag-ibig. Hindi ka naman magsasacrifice kung hindi ka nagmamahal. Isipin niyo po all the sacrifices that you have done in the past. Yun ba ay bunga ng dahil na nagmamahal ka? Alam niyo po, I left my very blooming career in Qatar, earning 300,000 a month. Dahil mahal ko ang aking pamilya, mahal ko ang aking mga anak. Uuwi na kasi si Kuya. Hindi pwede iwan ko. Mahal ko kayong hindi ko kayo makikilala lahat kung hindi nang dahil sa pagsasakripisyo. Okay. Lagi pong may kaakibat na pagmamahal ang bawat sakripisyo na ginagawa natin. Ngayon, isang taon na, hindi pa ako nakaka-200,000 sa PHO. Pero masaya naman ako. Amen? Hindi po kasi nabibili ng pera ang saya. Amen? Ang saya po ay depende sa kung ano yung kalalagayan
mo sa Lord. Masaya ako na ganito yung buhay na meron kami ngayon. Masaya ako na ganito yung ginagawa ko. Masaya ako na naghahayag ako ng salita ng Diyos sa kapamilya ko. Amen. So, we have been sharing the Word of God for almost 14 years. Nagsa-share kami ng salita ng Diyos. Masaya din naman ako doon. Pero ngayon ko na-identify kung alin pala yung depth ng saya. Iba pala yung saya na kapamilya mo, kamag-anak mo, mga taong inilink sa'yo ng Lord, ang hinahayagan mo ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Okay. Ayan. Praise God. Alam niyo po, sabi dito, ayan. Okay. True love is sacrifice. It is in giving, not in getting, in losing, not in gaining, in realizing, not in possessing that we love. Baybayin niyo po at inyong maiintindihang lubos kung ano yung totoong pagsasakripisyo at ano yung totoong pag-ibig. Alam niyo po, si Dale at si Nanj po, kasama ko po sila sa Qatar. Sila po ay may anak. Yung una nilang panganay nilang anak ay si David. Si David po ay diagnosed na nasa autism spectrum. Para po ang tagal nila pinag-isipan, iuuwi ba si David o magsasama-sama dito. Pero, nang dahil sa pag-ibig, sabi ko, you have to sacrifice. Minsan kailangan maghiwa-hiwalay kung yun naman ang mas mabuti. So, pagkatapos ng napakaraming deliberation, pagkatapos ng napakaraming taon ng pananalangin, ayan, 2 taon ng pananalangin, they decided to bring David here. Kasi po dito may maayos na therapy, mababantayan siya ng ayos. Ngayon po seeing David, ang talino, ang galing magbasa, nakakapag-video okay ng, ano ngayon na, Jesus love me, yes I know, for the Bible tells me so. At ang good thing, nakalaban pa ng quiz bee, ng spelling bee, kalaban ang Lastoni herself with International School. 3rd place, si David. Sabi ko kay Dale, kay Naj, ano nga, it's all worth the sacrifice. Amen. Marami po tayong gagawing sakripisyo sa buhay natin na kailangan para mas ma-achieve mo kung ano yung talagang gustong iparanas ng Lord. Hindi ko po alam ang kondisyon ng puso ng bawat isa sa atin. Hindi ko po alam kung ano yung gustong ipasakripisyo sa iyo ng Panginoon. Pero right this moment that I am speaking right now, alam ko ang Lord ay nangungusap sa iyo. Maaaring may mga bagay na matagal nang pinabibitawan sa iyo ang Panginoon. Maaaring may mga bagay na gusto ng Lord na isurrender mo na sa Kanya. Maaaring may pinaiiwan, maaaring may pinababalikan, maaaring maraming bagay ang gusto ng Lord palakaran sa iyo. Ang sabi ng Lord, sunod lang. Amen. Sunod lang tayo sa Panginoon. Amen. Sabi po sa pangalawa, His beautiful love is patient and kind. Okay. Pangalawa po, His beautiful love is patient and kind. Sabi nga daw, kung ibebenta mo ang mga fruit of the Holy Spirit, alin ang pinakamahal? Patience. Ay, control. Patience. Self-control. Patience to ang pinakamahal. Bakit? Kasi ang patience ay madaling maubos. Economics 101, kapag ang isang bagay ay scarce, pag madaling maubos, mahal ang bentahan. Sabi ni Angelica Panganiban, ang pera natin, hindi basta-basta mauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Amen? Okay. Sabi po ng 1 Corinthians 13 verse 4, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Hindi po nagkataon lamang na maganda ang rhyme kung kaya't magkasunod ang patient at kind. Alam niyo po, kahit sa fruit of the Holy Spirit, sige nga, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Sige, dun mo na kayo sa children's ministry, Love, joy, peace, patience, kindness.
po ang patience and kindness. Kasi a love that is patient is also kind. A love that is kind is also patient. Ayun ang gusto kong i-impress sa atin ng Lord sa pagkakataong ito. A love that is patient is also kind. A love that is patient is not jealous and envious. A love that is patient is not boastful, hindi mayabang. A love that is patient is not proud. Now, take a careful look of the love that you are exercising or practicing. Yung pag-ibig na ginagawa mo, yung pag-ibig na ine-exercise mo, patient ba yan? Kind ba yan? Ikaw ang makakasagot niyan. Okay. Sabi po dito, patience bring near that which is far. Pinalalapit ng patience ang isang bagay na napakalayo pa. Minsan, sasabihin mo, 3 years na ako naghihintay, ang tagal naman. Hindi, 3 years lang. Kaya pa. Diba? Pinalalapit po ng pasensya ang isang bagay na malayo pa. Sino po dito may mga prayers? Na gustong-gusto mo na, Lord, ibigay mo na naman. Pero 3 years ka na nagpe-pray, hindi mo pa nakakamtan. Pero dahil mataas yung pagtitiwala at pananampalataya mo sa Lord, pinalalapit ng Lord, 3 years pa lang naman. Kaya pa, nakapag-intay nga ng 3 years, ano pa yung 4 years? Amen? Okay, pinalalapit ng patience ang isang bagay na malayo. Sabi po ng 2 Peter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come into repentance. Amen. Okay. Sabi po dito, if the promise, kapag daw po tayo naghihintay sa ating Panginoon, at ang Lord ay may pangako tayo ng Panginoon na ating pinangahawakan, kagaya ni Pam, kagaya ng lahat ng mga life verse na meron tayo, maging patient ka lang sa paghihintay. Kasi nasabi ng Lord, if the promise is from you, my God, then I am willing to wait with a patient heart. Maging pasensyosa ka lang. Hintayin mo lang. Kasi ang nangako sa iyo ay tapat. Sabi po ng Hebrews 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope that we profess, for He who promised is faithful. Ang nangako sa iyo tapat. Sabihin sa katabi mo, ang nangako sa iyo tapat. Kaya hintay lang. Hintay pa. Hintay pa. Amen. Sino may hinihintay sa Lord? Amen. Oy, ang lakas. Sino may hinihintay sa Lord? Amen. Paparating na yan. Amen. Sino naghihintay ng promotion? Amen. Paparating na yan. Sabi ng Lord, if the promise kung ang nangako sa iyo ay ang Panginoon, makakaasa ka na darating yon, maghihintay ka lang. Okay? Okay. Sabi po dito, patience is when you are supposed to get mad, but you choose to understand. Ang pagiging pasensyosa daw po ay yung galit ka na, pero pipiliin mo na lang na, ay, nawakan na lang natin ang pangunawa natin. May pinagdadaanan yata. Amen? Meron ba kayong mga ganong moments sa buhay nyo na, ay, nakakayamot, nakakagalit talaga. Pero iisipin mo na lang, may pinagdadaanan si Boy, may pinagdadaanan si Ate Girl, kaya ano lang natin. Alam niyo po, ang dami kong ganitong moment. Ang ginagawa ko dito po ay inhale, exhale moment. Kapag nakakasalubong ako ng mga ganitong tao, ganitong circumstances, hinga ng malalim. Hinga ng malalim, inhale, exhale. Mga 3 beses. Pag hindi nakuha sa 3, 5. Kapag hindi nakuha sa 5, 10. Siguradong mawawala ng iyong iyamot. Kasi, patience is when you are supposed to get mad, but you choose to understand. Meron po kasi kaming,
sa PH po, meron po ako nakakatransact doon na bakit lagi na rin galit sa akin? Bakit kayo nag- Kasi yung mga inuutos po ng boss sa akin pinadadaan papunta sa kanila, siya lang naman ang mag-isang galit. Pero sabi nung isa pa pong iyo, sabi niya, sis, huwag mo siyang intindihin kasi ang datang maingay, walang laman. Amen. Kaya I choose to understand. Oo nga naman, bakit mga papapatulan ay walang laman? Okay, yan naman. Amen. Okay. Sabi mo dito, most often, a person needs not a brilliant mind that speaks, but a patient heart that listens. Malimit po, ang kailangan natin ay hindi yung napakagagandang advice. Hindi yung mga matitinding words of wisdom. Malimit po ang kailangan natin ay yung maunawain at mahabang pasensyang nakikinig lamang sa iyo. Alam niyo po, ka-office mate po namin yung nahulog sa tulay back in 2010. Alam niyo po, during that time na nandun siya sa prosesong yun, para pong di nag-grieve siya, namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang anak. Siya po'y very late na nag-asawa, tapos iisa lang kanyang anak, nahulog pa sa tulay. So namatay. Ang sabi niya po ay, wala, yung parang, ano ka sasabihin mo sa isang tao? Paano mo i-comfort? Parang ang sabi niya, pinaka gusto daw niya yung taong umupo lang sa tabi niya. Yung dinamayan lang siya. Nakinig lang. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng matitinding words of wisdom. Kailangan mo lang ng patient heart that listens. And I believe tayong lahat may mga instances sa buhay natin na gusto natin na may nakikinig lang sa atin. At alam niyo ba, ang discovery ko today, sabi na ni Pam, kausapin mo naman ako, Lord. Talk to me, Lord. Ang Lord po ay laging willing makinig sa atin. Amen. Hindi lang natin kinakausap, kaya hindi natin nararanasan na nakikinig ang Lord. The Lord is always listening and will always listen to you. Okay. Sabi mo na 1 Thessalonians 5 verse 14, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disrupted, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Okay, tama na tayo sa patience. Pangatlo, isa na lang po. Okay, His beautiful love forgives and forgets. Sabi po ng 1 Corinthians 13 verse 5, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Ganon daw ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Lord ay hindi naglilista ng mga mali. Alam niyo daw po, the formula for any successful relationship, pwedeng relasyon ng mag-asawa, pwedeng relasyon ng magkapatid, pwedeng relasyon ng magkaibigan, the only formula is, kailangan daw, the union you have is the union of two great forgivers. Kasi daw, for a relationship to work, kasi kapag lagi kayo magkasawa, lalo naman sa mag-asawa, you will hurt each other oh so many million times. Pero as long as you know how to forgive and how to forget, you will thrive. Kasi po, kapag daw nagpatawad ka, dapat marunong kang lumimot. Kasi kung nagpatawad ka, at wag ko lang siyang makikita ulit. Oh, pinatatawad na kita, wag lang tayo magkukross ang landas natin talaga. Hindi po pagpapatawad niyo. Ang totoo pong nagpapatawad ay kinakalimutan. Kinakalimutang lubos ang nangyari at nagsisimula ulit sa bago. Alam niyo po ang Lord, nung tayo'y humingi ng tawad sa Kanya, sa kasalanan na meron tayo, ang sabi ng Panginoon, I remember your sin no more. Kaya pag hingi mo uli ng tawad, halimbawa, ikaw ay nag-cheating, humingi ka ng tawad sa Lord, patatawadin ka ng Lord. Pag nag-cheating ka ulit, pag humingi ka ulit ng tawad, parang bagong kasalanan ulit yun sa Panginoon. Kasi kinalimutan niya na yung dati mong pagkakasala because the Lord did not keep any record of wrongs. When you ask forgiveness to the Lord at pinatawad ka ng Lord,
kinakalimutan ng Lord yun. At ang gusto ng Lord, ganun ka din. Pag nagpatawad ka, lilimutin mo na. Parang ayaw niyo naman. Hindi kayo nag-agree. Pag nagpatawad ka, pag pinatawad mo na, kalimutan mo na. Kasi ang problema sa mga tao, merong 10 years na, galit pa. Sino dito ang 10 years na galit pa? Ang matindi doon, yung tao naman na kinagagalitan mo, hindi ka na naaalala noon. Sa totoo lang, nag-move on na yun, matagal na. Limot ka na. Ikaw naman, galit na galit ka pa. Kaya unfair sa'yo. Kaya magpatawad at lumimot. Sabi po ng Matthew 18 verse 21 to 22, Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Amen. Madami po yun. Ito po ay 70 times 7 in a day. Day. Oh. Kung nagalit ka, patawad ka, yung 7 times a day, ay sobrang pagpapatawad na yun. Ano pa yung 70 times 7? Ibig sabihin, wala kang karapatang magalit. Ikaw ay magpatawad. Amen? Kasi, pinatawad ka ng Lord. Bakit ka naman hindi magpapatawad? Alam niyo po ba, ang panalangin daw po ng mga taong hindi nagpapatawad ay hindi lumalampas sa kisame. Hanggang di nilang. Hindi ta-transcend sa kisame at hindi aabot sa Lord. Kaya minsan, yung mga prayer natin, hindi pa natin natatanggap ang sagot kasi may galit ka pa. Kapag galit ka pa, may tapal. May hadlang. Kaya, sabi mo sa katabi mo, uy, huwag ka nang magalit. Magpatawad na. Huwag ka na daw magalit. Magpatawad na. Huwag ka na magalit. Sabi ito, forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Pag nagpatawad ka, para sa'yo yan. Hindi yan para dun sa taong pinatawad mo, para yan sa'yo. Mas maalwan sa pakiramdam at sa puso mo kung wala kang kagalit. Ngayon, galit po siya, hindi naman ako galit. Problema na niya yun. Ang mahalaga, hindi ka galit, wala kang galit, puno ka ng pag-ibig. Kung nagagalit pa sila, wala ka namang ginagawang masama, basta wala kang inaagrabyadong ibang tao, okay ka kay Lord. Amen. Okay. Last. Ay, pero ba? Sabi nga, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. Okay? Yung hindi ka papatawad sa iyo, pinatawad ng Panginoon. Kaya ikaw, magpatawad din. Kung ikaw ay mabuting Kristiyano, ha? Okay, ito na ang huli. His beautiful love pursues and never quits. 1 Corinthians 13 verse 7, Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. Kita niyo yung pag-ibig ni Hosea kay Gomer? A love that pursues and never quits. Sa normal na tao, iniwan na si Gomer matagal na. Pero sa isang Hosea, he will still pursue. Kasi mahal ko yun eh. Asawa ko yun eh. Pinag-isa kami ng Lord eh. Amen? Ganun po ang Lord sa atin. His love never gives up. Sabi mo nila, love never fails. It never gives up. It never runs out on us. His love never fails, never gives up, never runs out on me. Gayon po ang pag-ibig ng Lord sa atin. A love that never quits. Can you just imagine how reckless the love of Hosea? Kung gaano ka-reckless ang love ni Hosea. Sabi ni Pam kanina, reckless ang love ng Lord kasi iniwan niya yung 99 na magaganda, yung 99 na mahal siya para hanapin
ako. Ganon din po ang pag-ibig ng Hosea kay Gomer. At ganon ang pag-ibig ng Lord sa iyo at sa akin. A love that pursues you. Yung hindi ka tinitigilan. Yung hindi ka iniiwan. Yung pagmamahal na laging pipiliin ka. Ano man ang mangyari. Sabi po ng Romans 8, Sabi po ng Romans 8:38 to 39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height or depth, not anything else in all creations will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Amen. Alam niyo po, lagi niyo pong sambatin yan. Walang makakapaghiwalay sa pag-ibig natin, sa pag-ibig ng Lord sa atin. Kahit kamatayan, kahit mga anghel, kahit demonyo, kahit buhay, kahit ang present, kahit ang future, hindi tayo kayang ihiwalay sa pag-ibig ng Lord. Alam niyo po kaya, minsan hindi natin naramdaman yung pag-ibig ng Lord, pinipili natin. Pinipili natin kumawala sa presensya ng Panginoon. Pero kung si Lord lang, ayaw ka nang bitawan. He will always pursue you. I will end with this verse. Actually, dalawang verse na. Sabi po ng Hosea 14 verse 4, CEV, Israel, you have rejected me, but my anger is gone. I will heal you, and I will love you without limit. Ngayon po, can I just request all of you to read that same verse, changing Israel into your name. Palitan mo yung Israel ng pangalan mo at basahin mo sa puso mo ang mga words na ito. 1, 2, 3, go! You have rejected me, but my anger is gone. I will heal you, and I will love you without Amen. Sabi ng Lord, Nancy, you have rejected me, but my anger is gone now. Pati na tayo, sabi ng Lord, kahit na nireject mo ako, kahit na tinalikuran mo ako, hindi na ako galit sa'yo. I will heal you, and I will love you without limit. Ganun po ang pag-ibig ng Lord. Parang ocean, kita mo ang simula, pero hindi mo kita ang katapusan. Another verse, as I close, Isaiah 43 verse 1 says, Israel, the Lord who created you says, do not be afraid. I will save you. I have called you by name. You are mine. I will end po with a story. Can I call the worship team? Paige, can I call you here? And, okay. Meron pong isang bata. Yung isang bata po, naggawa po siya ng isang boat. Gumawa po siya ng isang bangka. Yung bangka pong yun, pinili niya yung best na kahoy. Kininis niya. Ang tawag doon yung ginanyan? Kinatam. Kinatam niya yung pinakinis niya yung kahoy. Kasi gusto niyang gumawa ng isang napakagandang bangka. Ang bata po, with his talent, with his knowledge, pinilit niyang bumuo ng isang bangka. So, nakagawa naman po siya ng isang bangka. So, nung makita niya yung finished product niya, pinirmahan niya yung bangka, nilagyan niya ng pangalan. Akin ang bangkang ito. Ako ang gumawa nito. Ngayon po ang ginawa niya, dahil kita-kita niya, masaya siya, sabi niya sa bangka niya, tara sa ilog, susubukan natin lumangoy. So, dinala niya po yung bangka sa isang ilog, tinutulungan niya na mag-sail yung bangka. So, ito naman pong bangka, tumatagilid, nalulubog, tumataob, ibinabangon niya uli, hanggang sa yung bangka ay naka-sail na ng maayos. May dumating pong isang malakas na, alon. May malakas na alon na dumating na dala po yung bangka at hindi nga na po naabot. Pinipilit niyang abutin, pero hindi niya naabot, masyadong mabilis yung daloy, natanga yung bangka niya. Sobrang lungkot po ng bata. Ang
sabi ng bata, ang bangka ko, akin yun, ako ang gumawa doon. Araw-araw po binabalikan niya sa ilog, baka sakali, masabit sa puno, pero hindi niya na po nakita yung bangka. Isang araw, after few months, nagpunta sila sa bayan. Tapos, isa doon sa mga eskaparate? Estante. Ayan, nakita niya sa isang estante, doon sa isang tindahan, nakita niya yung bangka niya. Sabi niya, akin yung bangkang yun. Ako ang gumawa doon. So, pumasok siya, at akmang kukunin niya yung bangka. Dahil kanya yun, may perma nga siya eh. He has put his name on that. Ang sabi ng salesman, may bata, hindi yun yan. Aking bangka yan. Akin po ang bangkang to. Kita nyo na, nakaperma ako dito. Akin ito. Ang sabi ng salesman, binili ko yan. Kaya kung gusto mong mapasai ulit, kailangan mong bilhin. So, ang ginawa ng bata, huwag niyo pong ibebenta sa iba, mag-iipon ako. Mabalikan ko ang bangka ko. So, ang ginawa ng bata, nagwalis siya, nagpaupa siya sa kanyang mga kapitbahay, nag-alaga siya ng mga kambing ng Ate Judy, naglinis siya ng koral ng baboy, nag-alaga siya at nagbantay ng mga bata, hanggang makaipon siya ng sapat na halaga. Nung sapat na halaga, binalikan niya ang bangka. Sabi niya, true enough, ano nangyari? Nandun pa ang bangka? Nandun pa ang bangka kayo naman. Nandun ang bangka! So yung bangka, binigay niya yung pera na kanyang naipon, kinuha niya yung bangka at kanyang niyakap. Sabi niya, you are twice mine. First, I created you. And second, I bought you. And that is the same message that the Lord is saying you right now. I want you to close your eyes right now. Sabi ng Lord, you are twice mine. First, I created you. Second, I bought you. Nilikha ka ng Lord. Una kang naging sa Panginoon kasi nilikha ka ng Lord. He has handcrafted you. Hinulma ka ng mga palad ng Panginoon. Pangalawa, second, you are mine because I bought you. Binili ka ng dugo ng Lord. Kaya yung bata, yakap-yakap niya yung bangka. Kasi for once, naramdaman niya ulit na akin itong bangkang ito. At ngayong moment na ito, yakap-yakap ka ng Panginoon. Sabi ng Lord, akin ka. Huwag kang lumayo sa akin, anak. Alam niyo po, mahal na mahal ka ng Lord. Tonight, the Lord wanted you to experience that wonderful love, that beautiful love that the Lord has for you. Huwag natin itapon yung napakagandang pag-ibig ng Lord sa iyo at sa akin. I want you to feel that love of the Lord right this very moment. Damhin mo yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Huwag mo namang gawing unfair sa Lord. Yung siya lang yung nagmamahal sa iyo. Sa pagkakataong ito na natuklasan mo at nalaman mo na kahit na gaano tayo karumi, kahit na paulit-ulit natin siyang sinasaktan, kahit na paulit-ulit natin siyang iniiwan, He always pursues you. He never quits on you. Hinahabol ka pa rin niyang kagaya ni Hosea na hinahabol si Gomer. And this moment, I'm challenging you. This moment, iparamdam mo sa Panginoon na mahal mo naman din siya. As you sing this song, I want you to ponder on the message of this song. I-worship mo siya. Ibulong mo sa mga tenga ng Panginoon yung love song mo sa Kanya. Make this song your worship to the Lord right now. Whisper your
your own love song to the Lord. Worship the Lord. Worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will live with you. Live with you. Repeat it at the top. Whisper your own love song to the Lord. If you don't know the song, kumanta ka ng kanta ng puso mo sa Panginoon. Make the Lord feel that you love Him genuinely. Worship at your throne. Whisper my own love song. With all my heart I sing. For you, my dad and king. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. Oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you've gone. If ever I was lost, you said that all you feel for me is undying love. And you showed me through the I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Make the Lord feel that you have me. For all the love that we receive from the Lord, na lahat ng pag-ibig na nararanasan ng Panginoon. It is not right para iparamdam mo sa Lord na mahal mo siya. And this is your opportunity. Ito ang pagkakataon mo, ito ang chance mo para iparamdam mo sa Panginoon na mahal mo siya. I love you. Forever I will sing. Forever I will live with you. My God, I'll worship you, my God. Lord, I worship you with all my heart because you are my God. Hindi ko nakakalimutan, Panginoon, yung pag-ibig na ipinakita mo sa akin. Yung hindi ako kamahal-mahal pero minamahal mo ako. Yung hindi ako kaibig-ibig pero patuloy mo akong iniibig. Salamat because your arms is wide open to accept me. Kahit na lagi akong tumatakbong palayo sa iyo, lagi kang nakahanda ang mga arms mo na yakapin ako. Lord, salamat because I have a home in you.
Lagi kong nararamdaman na meron akong Diyos na babalikan. At the end of all the battles that I face, lahat ng mga laban ko sa buhay na sinarili ko, pagbalik ko, nandiyan ka pa rin nakaabang sa akin. Salamat, Panginoon. Truly, Lord, we cannot fathom how wide, how deep, how high your love for me. Lord, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat dahil hindi mo ko sinukuan, Lord. Salamat because you never quit on me. Thank you for your beautiful love that is willing to sacrifice. Salamat sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo, O God. Salamat na kahit na makasalanan ako, pinili mo pa rin iligtas ako. Pinili mo pa rin mamatay para sa akin. Salamat for your beautiful love is patient and kind. Salamat dahil sinatsaga mo ako. Salamat, Panginoon, because you forgives and you forget. Thank you, Lord, dahil nakalimutan mo ang lahat ng mga kasalanan ko. And right this moment, kung meron ka pang kasalanan na hindi na iihingi ng tawad sa Panginoon, this is your chance. It's only between you and the Lord. Sa pagkakataong ito, make this moment ikaw lamang at ang Panginoon. Kita ng Lord ang laman ng puso mo. Kung meron ka pang bagay na hindi na iihingi ng tawad sa Panginoon, grab this moment to ask forgiveness from the Lord. The Lord is listening unto you right now. The good thing with the beautiful love of the Lord, when He forgives, He forgets. He don't keep any record of wrongs. His beautiful love, when He forgives, He will say to you, I remember your sin no more. Hallelujah, Lord. Kita mo po ang puso ng bawat isa. I may not know exactly kung ano ang pinagdaraanan nila. Hindi ko man batid kung ano yung mga circumstances na meron sila, kung ano yung mga hinohold nila at hinahawakan sa kanilang mga puso. Pero kilala mo sila, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Because I know tonight, may na-accomplish ka sa bawat isa sa amin. Gusto ng Lord, uuwi ka tonight. Free ang puso mo. Walang kabigatan. Kasi ang Lord, willing siyang buhatin lahat ng mabigat dyan sa puso mo. Give it all to God. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you, Lord, for tonight. Thank you for teaching us and reminding us of the beautiful love that you have for all of us. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Jose. Salamat, Panginoon, sa isang love story na kung titingnan namin ay napaka-crazy talaga. Pero yun din yung love story mo sa aming lahat. Salamat dahil minamahal mo kami at minahal mo kami ng pag-ibig na hindi namin deserve. Thank you, Lord, for your enormous grace. Thank you for your unfailing love. Thank you, Lord, for your love never quits. Hallelujah, Jesus. This moment, you pray to the Lord. Hindi ko po kayo i-lead sa isang panalangin. Ikaw ang manalangin. I am giving you a moment of silence as the worship team sing the song. 1 minute, you pray to the Lord kung ano talaga yung gusto mong sabihin sa Kanya. Iiyak mo sa Lord lahat ng kabigatan na meron ka. Sabihin mo sa Kanya, patawarin mo ko, Lord. Mahal na mahal kita. Kung kulang yung pagpaparamdam mo sa Lord na mahal mo siya, iparamdam mo sa Kanya na mahal mo siya.
sa Lord, but I love you sa Lord. He is your God. He is your King. Sabihin mo yung pagyakap ng Lord sa iyo ngayon. Niyayakap ka ng Lord na mahigpit na mahigpit. Pinararamdam na sa iyo, hindi ka niya iiwan, hindi pinababayaan man. You are home. Sabi ng Lord sa iyo, you are home now, anak. Huwag ka nang aalis sa presensya ko. Hallelujah, Jesus. All together, we worship the Lord. Ipatayo po tayo sa Panginoon. Tayo tayo sa presensya ng Panginoon. Worship the Lord. The lyrics is here. Sabayan po natin yung awit. Iparamdam natin sa Panginoon. Amahan natin siya. Forever I will sing. Forever I will live with you. I worship you, my God. I love you. Sing your love song to the Lord. I love you. Sing to the Lord, I love you, Lord. I will sing. Forever I will be with you. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Tanggapin mo ang pag-ibig namin sa iyo. Tanggapin mo ang pagsusuko namin ng aming mga buhay sa iyo. Lord, gusto namin yung presensya mo. Huwag mo kami iiwan, ni pababayaan man. And Lord God, we will continually experience the joy in your presence, Lord. Hindi na kami aalis sa presensya mo. Salamat, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God, for tonight. Sa iyong pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba in the mighty name of Jesus. We all pray and say, Amen. Maraming salamat, Lord, sa pagpapalagay. Sino po ang blessed na bless ngayong gabi? Amen. Sino rin po ang na-bless sa mga Alam mo, hindi ka ka-atin. Grabe ang pagmamahal sa atin ni Lord, diba? Kahit hindi natin minsan deserve, binibigyan tayo ng pagpapala. So Amen. this time, yung pagmamahal ni Lord, ibabalik natin.